Yo, what's up mga kadwit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At mag-update tayo dito sa ating binubuo na tantra. So last time ay ginabi na tayo sa pagbuo natin itong unahan. So kinabit natin yung gulong sa unahan, and then yung kanyang disc brake, tapos itong kanyang mga lever. So yung ating ginamit dito RCS 191 ba yun? RCS 191. So okay na, functionable na siya mga kadwit. Ayan. So na-install na rin natin yung kanyang brake caliper at saka yung kanyang disc. So ang ginawa pala natin dito mga kadwit, dito sa disc, so dito ang hub natin ay pang Mio S40, tapos ang ginamit nating bearing ay 6202. So yung 6202 at saka 6300 pareho siya ng outer diameter, kaya same lang siya dito, pasok siya dito sa hub ng Mio. So kaya ang ginamit ko ay 6202 na bearing, kasi yung ehen natin ay malaki. So kung ang gagamitin natin ay 6300, ang magiging problema natin, maliit masyado yung ehe. Magiging maliit yung ating ehe, tapos marami tayong magiging spacer na gagamitin. So 6202 yung ginamit natin para yung lahat ng gagamitin nating spacer, tapos yung itong ating bracket ay swak na dito sa stock ng barako natin. And then yung ating ginamit na bracket dito, ito yung caliper kit na nabibili. So ito yung mga ginagamit na rear caliper set, lalo na yung mga nagko-convert sa likod. Ayan, pwede rin yung sa Rider 150. Tapos yun nga, 190mm na disc plate yung ginamit natin para yung distance nung caliper natin at saka yung butas dito swak na swak dito sa diameter ng ating disc. Wala na tayong masyadong poproblemahin sa distance, wala na tayong poproblemahin sa positioning ng ating caliper. Ang poproblemahin na lang natin ngayon ay yung kung paano natin siya i-mount dito sa pinakalock ng ating shock. Ayan. So ang ginawa ko rito, binutasan ko siya. Ayan, binutasan ko. Tapos sinuwak ko dito sa pinaka-lock nung ating shock dun sa brake panel na stock. Kaya yun yung naging modification ko dito. Pero yung distance dito, kahit ikut-ikutin mo yan pabalik, basta nakaswak siya dito, pasok siya dito sa distance ng disc natin. So dito ka na lang talaga magmo-modify. Tapos nag-welding kami ng konti dito kasi manipis na siya masyado. So yun nga lang, hindi pa siya ganun kakapal, kaya plano ko magsasapi pa ako ng konti dito para mas maganda siya. Ayan. And then ang ginawa ko rin last week, nito nakaraang linggo, yung ehe niya para mas magandang tingnan, kasi di ba yan stock ehe niyan, may ulo, yung pinaka hex niyang ulo, and then tsaka yung tornilyo rito. So ang ginawa ko, pinaputol ko na siya, tapos pina-retread ko. So iniintay ko na lang yung CNC na nut na binili ko, para yun yung ilalagay natin dito, para dalawa pa rin, dalawang tornilyo pa rin siya magkabilaan, parang yung ginamit natin dito. Ayan. So ayan, magkabilaan kasi yan, CNC yan, CNC. CNC. So ganun din yung mangyayari dito, magiging CNC nut din to, pareho. So yun yung magiging
modification natin para mas maganda siyang tingnan, di ba? Para yung CNC yung ating mga ehe para uniform siya. Tapos ang huling-huling hindi natin natapos dito, ito. So ang ginamit pala nating speedometer gearbox dito pang CT100. Bakit pang CT100? Kasi yung pang CT100 na gearbox ay mas malaki ang butas kumpara sa pang Mio. Pag ang ginamit mo kasi dito ay pang Mio, hindi kakasya yung ehe natin. So magmo-modify pa rin. Kaya ang ginamit natin pang CT100 kasi malaki ang butas niya. Swak na swak yung ehe ng barako dun sa CT100. Yun nga lang, mahirap hanapin siya. Wala ka masyadong makikita sa mga motor shop. Mayroon sa Shopee or sa Lazada. Dun kayo makakabili. So ako naman sa gustuhan ko makakuha agad, pumunta ako sa kay boss, wala. And then nagtanong ako sa ibang shop, wala. So pumunta ako sa mall, sa Sky King dito sa amin. May mga motorcycle parts din kasi sila dun. Dun ako nakakuha nito. 75 pesos lang to. Tapos bumili rin ako ng pang Bigaforce na speedometer cable kasi yung style ng mounting nito sa loob para siyang mayroong flat na nakaganon, nakaabang dun sa para dun sa ating speedometer cable. So kaya ang kailangan nating cable dito ay yung mayroong slot sa dulo o mayroong parang biyak sa dulo na speedometer cable. So ang mayroong mga ganong cable sa Smash or sa Bigaforce. So meron akong sa Smash, ang ginawa, ang tinesting ko dito yung sa Smash ko, ang problema niya hindi siya kasya dito mga kaduit, hindi siya mai-thread dito kasi maliit yung ulo. Yan, maliit to, pero dun sa ibabaw kasya. So maliit to, kaya hindi ko rin siya nagamit. Kaya ang ginawa ko, nag-order ako ng pang Bigaforce sa Shopee. Ayan. Kaya lang ang dumating ganun din yung katulad ng sa Mio, yan oh. Yan, yung walang biyak yung dulo niya. So ito pang Bigaforce yan. So dapat yung may biyak ang dulo. Ayan. So katulad nung sa Smash, yung ganito mga kaduit. Ayan. Smash, pang Smash 110 to eh. Yan. So ganito dapat yung makukuha natin. Yan, may biyak na ganyan sa dulo. So wala tayong mahanapan ng ganito. Ayan. So ang problema kasi nito, yan, maliit to, hindi pasok dun sa ating gearbox. So yun nga, nag-order ako ng pang Bigaforce kasi yung pang Bigaforce meron din ganyan, meron din biyak sa dulo, and then swak na swak siya sa speedometer gearbox ng CT100. Yun nga lang yung dumating sa atin, ganito. Ayan, square lang siya, kaya hindi rin natin nagamit. Sayang, mahal pa naman to sa Shopee, 140 pesos yata bili ko nito pang Bega. Ayan. So iba pa rin yung dumating, dapat yung ganito yung may hati dito. So ang ginawa ko na lang para magkasya, ito na ikabit na nga natin. So ang ginawa ko mga kaduit, ang ginamit ko pa rin pang Smash na cable. So katulad nung pinakita ko kanina, pang Smash 110. Yun nga lang, ang ginawa ko, itong dulo na to, yung stock ng barako, kinuha ko itong dulo na to. Ayan. Nag-modify ako, tinupi ko lang yung dulo nung stock, tapos hinugot ko to, tapos ito tinupi ko rin yung dulo para mahugot ko yung stock na nut nito, and then yung sa barako ang inilagay ko para magkasya siya. So far okay naman siya, pasok naman siya yung pang barako dito sa CT100 na gearbox, kasyang kasya siya dito. Ayan.
Kaya naikabit na natin yung ating speedometer cable. So medyo mahaba nga lang siya, yung pang smash. Ayan o. Medyo mahaba nga lang siya. Hanggang dito siya o. Ayan, medyo mahaba. Mas maganda sana kung medyo maiksi. Yung pang Vega sana medyo maiksi yun eh. Kasi mas mababa ang Vega Force kumpara sa smash. So yun nga lang. Wala talaga tayong makuhanan. Nag-search ako sa Shopee, wala na siya. So nag-modify na lang ako. Ayan na, gumagana na yan mga kaduit. Ayan, so malinis din yung pagkaka-convert natin ng ating disc brake. Ayan o. So okay na to, functionable na siya mga kaduit. Ayan. Ayan. So okay na, complete set na tayo. Ang kulang ko na lang yung grommet. Maglalagay sana ako dito para mas maganda sana ang tingnan dito. Ayan, maglalagay ako dito kaso hindi pa ako nakakabili. Bibili na lang tayo. Ayan, gaganyanin natin. Ayan, may butas yan dito lagayan eh. Maglalagay tayo. So hindi pa lang tayo nakakabili. Bibili pa tayo ng panlagay. Pero so far okay na, functionable naman na siya. Okay na yung ating rear at saka front wheel natin. Okay na, hinihintay na lang natin yung CNC natin na nut dito, dalawa. Ayan, dalawang CNC na nut, tapos yung in-order nating pipe na GP Warrior high mount yung ating in-order para dyan. So ox na yan. Kanina ginamit natin. Ang problema, mahirap pag walang angkas. Pag may angkas dahil walang angkasan, walang apakan ng angkas doon. Ayan. So ang hinihintay na lang natin ay yung ating dalawang CNC nut sa harap, hindi yung ating GP Warrior na tambutso. Umorder tayo ng GP Warrior na tambutso high mount para mas magandang tingnan. And then ang next nating i-improve yung pintura nito, ating crankcase cover at saka ng magneto cover natin, i-improve natin yan. So ito, ililinis na lang natin to, yun sa makina. Importante itong dalawang magkabila, malinis natin. Tapos so nag-modify ako kanina dito yung mga bracket ng sa sidecar, tinanggal ko na. Kung mapapansin nyo, malinis na yan, tinanggal na natin. Tapos yung stopper dito, inayos ko rin para hindi sumusubra tong foot brake arm natin. Ayan, pag preno natin, so kulang lang siya ng goma para hindi maingay. Ayan, so inayos natin, tinanggal natin lahat ng mga bracket magkabilaan. Tapos kahapon bumili rin pala ako ng mga stainless na nut. Ayan to, stainless, medyo may kamahalan pala to. Parang nag CNC ka rin. Ayan to, nagpalit din tayo ng stainless na bolt magkabila. Ito yung isa, kaso pangit, mas maganda talaga CNC. Ito yung isang nut din natin na stainless na nilagay. Tapos ito papalitan din sana natin, yun nga lang ang problema, walang half thread, puro full thread tapos alin lang. So pangit pag alin yung ilalagay natin dito, mas maganda ganito may ulo. So bibilan na lang natin yan ng CNC din para mas magandang tingnan. Susukatin ko na lang yung haba kasi medyo mahaba siya, o yung isa medyo mahaba. So papalitan natin ng CNC din to. So okay na yan mga kadit. Ito lang, papalitan din natin. Tapos ito papalitan din natin ng stainless yan. Yun nga lang, tatanggalin din nga natin itong tambutso, kaya hindi na natin muna tatanggalin yan. Pag nagpalit na lang tayo ng high mount, saka tayo mag-isip kung ano yung magandang ilagay dyan dito. So kanina nag-welding ako, tinamaan ng welding rod, naguhitan siya. So okay na ito.
Ito pa pala, papalitan natin to ng cable type na brake rod, brake cable type. Itong brake rod natin tatanggalin natin, papalitan natin ng cable type. Mas maganda kasi yung cable type, mas malinis yan tingnan. So ito kasi rod, so medyo baduy pa siyang tingnan, pero papalitan natin yan. 180 pesos lang yata yun, yung cable type na brake cable. Ayan. So yun lang yung update natin, and then next natin tayo, flat sheet. Magpa-flat sheet tayo nito. So babaklasin ko siya, tapos ipa-flat sheet natin. Okay. So dun sa conversion kit natin dito sa ating unahan ng disc brake, so comment na lang kayo. Tapos kung gusto nyo ng saktong sukat nung ginawa nating bracket, pwede natin i-drawing sa papel yan o sa karton. Ayan. Okay, so yun lang ang ating update for today mga kaduit. Magpa-flat sheet muna tayo, wala naman tayong gagawin pa, wala tayong customer ngayon, kaya magpa-flat sheet muna tayo. So ito okay na muna yan, wala na muna tayong babaguhin yan. Hintayin na lang natin yung tambutso. Tapos ito, meron akong in-inquire na ipapa-powder coat ko yan, yung magkabilang side. So hindi pa lang nagre-reply. Dito din lang sa tansa. Okay, so yun lang mga kaduit. Thank you very much. God bless po sa inyong lahat.